Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Paunang mensahe po ninyo ay Queen of Swords. This is about communication, no? So, maaaring ang iba sa inyo dito are struggling to communicate, to express yourself before, at ngayon, iniimbitahan kayo rito, no? Na-communicate clearly and effectively. Mahalagang matutunan ninyo na mag-express ng inyong sarili ng malinaw, no? Kung ano nararamdaman at ano yung iniisip ninyo, put them into words, no? Para malaman, maintindihan ng mga kausap ninyo ang ibig ninyong sabihin. So we have Six of Pentacles. This is generosity energy. Generosity energy has two sides. Sometimes nandoon tayo sa tayo yung nagdo-donate, tayo nagbibigay, tayo yung tumutulong, and sometimes nandoon din tayo sa tayo yung receiver, tayo yung kailangan tumanggap, tayo yung hihingi ng tulong, yung ganon. So maaring sa ngayon you are going to be on both ends, no, Taurus? Parang meron kayong pangangailangan sa ngayon, hihingi kayo ng tulong, may mga taong magbibigay sa inyo, may mga taong mag-a-assist sa inyo sa kung ano man ang inyong kailangan. And at the same time, kung ano yung matatanggap ninyo na tulong from other people, parang meron din kayong pagbibigyan ito. Meron din kayong ititira para doon sa mga taong umaasa din sa inyo, no? What else? We have Three of Wands. This is good fortune energy. So, maswerte kayo sa ngayon. Mababalot din kayo ng good fortune sa ngayon. Kaya kung ano man yung sisimulan ninyong endeavor, ano man ang plano na gusto ninyong i-roll out sa ngayon, you can expect na may tagumpay. Magtatagumpay kayo, you're going to succeed. Makukuha ninyo yung siguro yung outcome na gusto ninyong makita or gusto ninyong makuha. At saka yung journey ninyo dito is going to be smooth sailing. You can expect that smooth sailing ang magiging ano ninyo. Habang nina-navigate ninyo ang inyong sitwasyon. Others of you naman, siguro meron kayong travel. Maybe you're going to travel over water dito, or pwede rin na by air yung travel ng iba sa inyo rito. So, merong napipick up dito na baka international travel ito for some of you, no? So, good luck sa'yo. We have Lovers energy. Maaaring ang iba din sa inyo dito merong decision making na kinakaharap that is related to your relationships. Kung single pa kayo, baka ito rin yung pagkakataon ninyo na baka makita nyo na or makilala nyo na yung inyong twin flame, ang inyong soulmate, or yung potential ninyo na maging jowa, maging asawa, yung ganon. Some of you, siguro magle-level up din ang inyong commitment with your person at this time, no? Meron din synchronicity dito. We have dalawang 6. So, 6 of Pentacles. Tapos, meron tayong number 6 dito with the Lover's energy. So, this is number 66, no? So, I suggest, pakitignan po ninyong ibig sabihin ng number 66 for more guidance. Kasi, meron pang mababasa kayo dyan na mahalaga din, no? Na makakatulong din, makakagabay din sa inyong sitwasyon. We have peace. Maaring ito yung inyong minimithi. Maybe you are seeking for peace. You're seeking for tranquility, for serenity. Maaring ito din yung gusto ninyong magkaroon kayo sa ngayon, no? Kasi baka meron kayong tawag dito, yung magulo siguro yung isip niyo. Siguro meron kayong nasa indecisiveness energy din siguro kayo. Kaya gusto niyo na magkaroon na kayo ng katahimikan, gusto niyo nang magkaroon kayo ng peace of mind, yung ganon, ano? What else? We have protection. So, huwag kayong mag-alala. You have nothing to fear, you have nothing to worry about, kasi protektado naman kayo. You are divinely protected and guarded. Kaya, continue on. Kung ano man ang ginagawa ninyo, ano man ang plano
ninyong gawin. Continue on with that. Don't be afraid. Okay? Lagi lang kayong magdadasal at lagi lang kayong humingi ng guidance and protection. What else? We have dreams. This is your panaginip, no? Yung literal na panaginip. So, there could be guidance as well dito na pinapadala sa inyo ang universe. Kaya you need to pay attention to the elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip. Okay? Kasi mahalaga yon na gabay sa inyo. So, kung meron kayong mga naaalala pang elemento ng inyong mga panaginip the following day pagising ninyo, make sure that you write them down on paper at saka i-google ninyo yan, hanapin ninyo ang symbolism ng bawat elemento na naaalala nyo pa because that is your reference. Guide ninyo yan, no? As you navigate your current circumstances, magiging gabay ninyo yan, okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo. We have harmony. Ayan. So, finally, maaring you are going to find or feel the harmony within yourself. So, with that, kung meron kayong harmony within yourself, ibig sabihin na masaya na kayo, maaring nagkaroon na kayo dito talaga ng peace, no? Kaya, kumbaga, ano na kayo ngayon? Ang tawag dito, parang matahimik na, maluwag na ang inyong pakiramdam, yung ganon. So, what else? We have freedom. Ayan, malaya, no? Malaya na kayo sa ngayon. Maaring in the past, no? Kaya siguro kayo gusto na ninyo magkaroon ng kapayapaan, no? Kasi maaring you were restricted by someone or you're restricted by something. Maaring ganun ang ganap dito for some of you. Pero ngayon, malaya na kayo. You're going to free yourself from this restrictive energy. Kaya magkakaroon na kayo ng peace. Magiging matahimik na din ang inyong kalooban. So, good luck sa iyo. We have change. Ayan. So, may pagbabago. Maraming pagbabagong magaganap siguro sa buhay ninyo. Lalo-lalo na, no? Kung kunyari, dito sa relationship ninyo, kung mayroon kayong relationship, so you're going to change the level of commitment, diba? Ninyo. Kung papasok kayo sa bagong relationship, so that is a change sa buhay ninyo. Sa pagta-travel, no? That is going to create some change din sa buhay ninyo. Ang kalayaan na ito, no? So, maraming pagbabagong magaganap sa buhay ninyo rito. Taurus, so good luck. So, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.